Matatag Curriculum EPP Agrikultura Quarter 2 Aralin 1. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman. Para sa layuning pampagkatuto, natatalakay ang kahulugan ng agrikultura, mga sangay nito sa paghahalaman. Natatalakay ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Pangatlo, nakikilala ang iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman. At pang-apat, natatalakay ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop, at kalikasan o kapaligiran. Para sa maikling balik-aral, mind mapping. Humanap ng kapareha at magbigay ng mga salita na maaaring ikabit sa salitang agrikultura. Atin na itong sagutan. Magaling! Ang mga salita na pwedeng iugnay sa agrikultura ay pagsasaka, pagtatanim, paghahalaman, ani, hayop, saka, likas yaman, teknolohiya, sustainable, at marami pang iba. Picture talk. Pagmasdan ang larawan. Ano ang nakikita sa larawan? Mahusay! Ang nakikita sa larawan ay mga taong nagtatanim ng puno at halaman. Naranasan mo na bang magtanim ng halaman? Mabuti kung ganon. Para sa susunod nating gawain, ayusin ang mga letra upang makabuo ng salita na may kinalaman sa ating aralin. Una, ito ay ang paghahasa at pagpapaunlad ng kaalaman. Pangalawa, ito ay isang agham kung saan nililinang ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman at hayop. Pangatlo, ito ay ang prosesong biolohikal kung saan nalalalang o nililikha ang bagong individual ng organism. Sumunod, ito ay ang pag-aaral ng lupa, kaugnay ng kung paano nito naapektuhan ang paglaki ng mga halaman. At ito ay isang imbensyon sa paglalapat ng kasangkapan, kagamitan, makina at proseso upang mapadali ang pang-araw-araw na gawain ng tao. Atin na itong sagutan. Magaling! Ang mga sagot ay paglilinang, agrikultura, pagpaparami, agronomya, at teknolohiya. Para sa unang araw, kahulugan ng agrikultura at mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman. Picture talk. Ilarawan ang nasa ilustrasyon at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang saklaw ng agrikultura base sa larawan? Sa tingin mo, ano-ano ang pagkakaiba ng mga sangay ng agrikultura? Ang agrikultura ay isang agham kung saan nililinang ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman at hayop. Ito ay ginagawa upang makalikha ng pagkain, damit, at iba pang produkto na makatutulong para masustentuhan ang pamumuhay.
Ito ay nanggaling sa salitang Latin na agri, na ibig sabihin ay lupa, at kultura na nangangahulugan namang paglilinang. Sa makatuwid, ang agrikultura ay nangangahulugan paglilinang ng lupa. Ang mga magsasaka ang isa sa may malaking ginagampanan sa gawaing ito. Sila ang gumagawa ng paraan upang mapataba ang lupa at sila din ang nagtatanim ng mga halaman upang makalikha ng pagkain at iba pang produkto. Ang agrikultura ay maiuugnay din sa pag-aalaga ng mga hayop. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na may maraming oportunidad para sa mga negosyo. Hindi lamang pagtatanim kung hindi maging pagbuo rin ng mga bagong teknolohiya at proseso upang mapabuti ang pagiging produktibo at kahusayan. Ang agrikultura ay isang agham, sining at proseso sa pagproproduce ng pagkain at mga hilaw na produkto, pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao. Narito ang 3 sangay ng agrikultura. Una, ang horticulture o paghahalaman. Ang paghahalaman ay nagpo-produce ang mga pangunahing pananim gaya ng mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, tabako at iba pa. Ang mga pananim na nabanggit ay madalas kinokonsumo hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa labas. Pangalawa, ang agronomya o palalinangang halaman. Ang agronomiya ay pag-aaral ng lupa, kaugnay ng kung paano nito naapektuhan ang paglaki ng mga halaman. Ito ay nagsasagawa ng pagpapainam at magpapahusay pa sa paggamit ng lupa at makakapagpataas ng dami ng pagkain at mga pananim na hibla. Pangatlo naman, ang forestry o paggugubat. Ito ay isang hakbang o gawain upang linangin ang yamang kagubatan. Mahalaga ito sa mga negosyong may kinalaman sa kahoy. Ilan sa mga produkto na nagmumula sa paggugubat ay mga sumusunod: plywood at veneer. Panuto. Punan ang mga patlang upang mabuo ang mga sumusunod na pangungusap ukol sa agrikultura. Una, ang agrikultura ay nakatuon sa patlang. Mahusay, ang agrikultura ay nakatuon sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman at hayop upang makalikha ng pagkain at iba pang produkto. Pangalawa, ang paghahalaman ay nakapokus sa patlang. Mahusay, ang paghahalaman ay nakapokus sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga pangunahing pananim tulad ng mais, niyog, at prutas. Pangatlo, ang palinangang halaman ay nag-aaral sa patlang. Tama, ang palinangang halaman ay nag-aaral sa uugnayan ng lupa at paglaki ng mga halaman, kasama na ang pagpapabuti ng mga pamamaraan sa pagsasaka. Pang-apat, ang paggugubat ay isang gawain na naglilinang ng patlang. Magaling! Ang paggugubat ay isang gawain na naglilinang ng
yamang kagubatan at mga produkto tulad ng kahoy para sa iba't ibang industriya. Ikalawang araw, pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Para sa pagproseso ng pag-unawa, picture talk. Pansinin ang mga larawan at ilarawan ang mga ito base sa mga pananim. Ano ang napansin mo sa tatlong larawan na ipinakita? Alin sa tingin mo rito ang mga naitanim ng tuwiran o di tuwiran? Para sa pinatnubayang pagsasanay, panuto, punan ang talahanayan, ibigay ang pagkakapareho at pagkakaiba ng natural na pamamaraan ng pagtatanim at magbigay ng mga halimbawa. Tuwirang pagtatanim. Isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog agad ang buto o binhi kung saang bahagi ng taniman ito nais patubuin. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim. Halimbawa, labanos, patola, at kalabasa. Paglilipat o dituwirang pagtatanim. Ito ay mga halamang tinanim muna sa seed box at pag tumubo na, tsaka ilalagay sa lupa. Ito ay maaaring gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy-tuloy ang paghahalaman. Halimbawa, katakataka, kamatis, at kalamansi. Ang paglilipat ng punla ay karaniwang ginagawa tuwing hapon upang hindi gaanong malanta ang mga bagong tanim. Inililipat lamang ang mga tanim kung maayos ang panahon. Natural na pagtatanim. Ang intercropping ay isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang katumbas ng intercropping sa Tagalog ay kultibasyon ng dalawang pananim sa iisang taniman. Contour farming ay ang pagtatanim ng panapanahong pananim o taunang pananim pabalagbag sa padaisdis na lupa. Multiple farming ay pamamaraan ng pagtatanim na gumagamit ng dalawa o mahigit pang halaman sa iisang lugar ng lupa sa loob ng isang taon sa halip na iisa lamang. Para sa paglalapat at pag-uugnay, panuto, tukuyin ang mga pamamaraan ng pagtatanim na nakapaloob sa bawat larawan. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ito ay intercropping. Pangalawa, multiple farming. At pangatlo, ito ay contour farming. Organikong pagtatanim. Picture talk. Ipaliwanag ang mga nasa larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pangalawang larawan. Pangatlo. Pang-apat. Pang-lima. Paano mo ilalarawan
ang iba't ibang uri ng alternatibong pagtatanim na nasa larawan? Para sa pinatnubayang pagsasanay, halina't tukuyin. Pagmasdang maigi ang mga larawan sa ibaba. Tukuyin kung anong paraan ng pagtatanim ito. Atin nang alamin. Ang una ay tinatawag na urban gardening. Isa sa mga pinakasikat na uri ng pagtatanim noong panahon ng pandemya ang urban gardening. Sa literal na translation nito sa Filipino, ito ay ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa typical na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas, kahit man ang mga nakatira sa syudad kung saan hindi ito madalas makikita. Pangalawa, ang containerized gardening. Containerized gardening ay isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klase ng lalagyan upang magtanim ito, katulad ng lata, paso, plastic at iba pa, imbes na sa lupa. Pangatlo ay ang vertical gardening. Ang vertical gardening ay ang klase ng urban gardening na akma para sa taong nais magpalaki ng halaman upang gawing palamuti sa kanilang mga dingding o bubong. Ang layunin nito ay pagpapaganda ng lugar kung saan tutubo ang mga halaman. Sumunod ay ang dish gardening. Dish gardening ay isang indoor plant na binubuo ng iba't ibang halaman na may ugat. Itinanim at inayos ang landscape sa mababaw na paso o dish. Ito ay tinatawag din na miniature garden, isang malaking lugar na pinaliit tulad ng isla. Hydroponic farming. Ang hydroponic farming ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig. Sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ang mga mineral na natatanggap ng mga ugat bilang mga sustansya ay mula sa isang likidong solusyon na naglalaman ng ilang mga kemikal na kinakailangan ng halaman. Ang salitang hydroponics ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang aquaponics. Ang aquaponics, ito ay isang paraan ng pagtatanim na pinagsasama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginamit sa aquaculture, kasama ang hydroponic pagsasaka. Aeroponics. Ang salitang aeroponics ay isang sistema na naglalagay sa trabaho ng hangin upang makapagpatubo ng mga pananim. Ito ay tungkol sa lumalagong mga halaman kung saan ang mga ugat ay nasuspinde sa hangin. Nakukuha ng mga halaman ang mga nutrisyon sa isang solusyon na nakabatay sa tubig, na naihatid sa mga ugat ng isang pinong ulap o hamog. Panuto. Sagutin ang tanong. Ayon sa iba't ibang uri ng alternatibong pagtatanim, ano sa tingin mo ang naaangkop na isagawa sa inyong tahanan? Ipaliwanag ito. Ikatlong araw, kahalagahan ng paghahalaman. Para sa proseso ng pag-unawa, bakit itunuturing na mahalaga ang paghahalaman? Mahusay, mahalaga ang paghahalaman dahil nakatutulong ito sa seguridad sa pagkain, nagbibigay ng masustansyang pagkain, at sinusuportahan
ang kabuhayan ng maraming tao. Nagtutulong din ito sa pag-preserve ng kalikasan at nagiging tirahan para sa mga hayop. Magbigay ng isang halimbawa ng kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop, at kapaligiran. Ipaliwanag. Mahusay. Isang halimbawa ay ang pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Ang mga halaman ay kumukuha ng carbon dioxide at naglalabas ng oxygen na mahalaga para sa kalusugan ng tao at hayop. Ang mga hardin at taniman ay hindi lamang nagpapaganda sa paligid, kundi nakakatulong din sa pag-regulate ng temperatura at pagbabawas ng polusyon sa hangin. Narito ang mga kahalagahan ng paghahalaman. Una, ang paghahalaman ay mainam para sa mga taong nananatili lamang sa bahay o kaya ay may taglag na pagkahilig sa halaman. Maganda itong libangan kung saan maaari ring mangolekta ng iba't ibang uri ng halaman at magpadami. Bago pa man magkaroon ng iba't ibang makabagong panlunas sa mga sakit, ang mga halaman ang naging katuwang ng tao upang malunasan ang mga karamdaman na siyang ipinasa o ipinamana sa napakaraming henerasyon. Pangatlo, ang pag-aalaga ng halaman ay maaari ring pagkakitaan. Dahil sa angking ganda at likas na benepisyo, marami ang nagnanais na bumili para sa palamuti o iba pang kadahilanan. Pang-apat, ang halaman. Sa inilalabas nitong oxygen, ang nagsisilbing kapalitan ng tao sa carbon dioxide. Nagproproduce ang mga halaman ng sariwang hangin. Nagbibigay din ang halaman ng sariwang pagkain sa tao. Sumunod, kumakapit ang ugat ng halaman sa lupang taniman kaya nakakaiwas sa landslide o pagguho ng lupa. Ang mga halaman gaya ng kalachuchi, ilang-ilang at iba pa ay maaaring magsilbing lilim sa sikat ng araw. Pangwalo, ang mga halaman ay nagpapaganda ng kapaligiran dahil sa makukulay nitong bulaklak at dahon. Narito ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paghahalaman. Una, gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos na kondisyon. Iwasan ang paggamit ng mga kinakalawang, mapupurol at may sirang kasangkapan o kagamitan. Maglaan ng maayos at matibay na lalagyan para sa mga kagamitan at kasangkapan, lalo na kung hindi ito ginagamit. Gamitin ng buong ingat ang mga kagamitan at kasangkapang may talim. Tiyaking walang tao sa iyong likuran o malapit na maaaring matamaan ng di sinasadya. Pagtuunan ng pansin ang ginagawa. Iwasan ang pakikipag-usap o pakikipagtalo habang gumagawa. Magsuot ng damit pantrabaho at pamalit na bihisan pagkatapos gumawa. Linisin at itago sa isang ligtas na lugar ang mga kagamitan at kasangkapan. Maghugas ng kamay pagkatapos gumawa. Linisin din ang ilang bahagi ng katawan na narumihan habang gumagawa. Narito ang mga kagamitan. Una, asarol, pambungkal ng lupa. Piko, pangbungkal sa matigas na lupa. Kalaykay, ginagamit sa pagpapantay ng lupa at paghihiwalay ng bato sa lupa.
Tinidor, pandurog ng malalaking kimpal ng lupa. Trowel, ginagamit sa paglilipat ng punla, pagpapaluwag ng lupa, at pagtatabon. Itak, pamutol sa mga sanga at puno ng malalaking halaman. Bareta, ginagamit sa paghuhukay ng malalaking bato at tuod ng kahoy. Karet, pamputol ng mataas na damo. Palakol, pamputol ng malalaking kahoy. Regadera, pandilig ng mga halaman. Timba, panghakot ng tubig na pandilig. Kartilya, lalagyan at panghakot ng lupa at kagamitan. Kahong-kahoy, lalagyan ng lupa na maaari ring pagtaniman. Dulos, pantanggal ng damo sa halamanan at pampaluwag sa lupa. Para sa pabaong pagkatuto, ano-ano ang kahalagahan ng kaalaman sa iba't ibang uri ng pamamaraan ng pagtatanim? Tama, ang kaalaman sa iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim ay mahalaga dahil ito ay nagdudulot ng mas mataas na ani, mas mahusay na kalidad ng mga produkto, at nakatutulong sa sustainable na paggamit ng mga likas na yaman. Ano-ano ang mga kahalagahan ng pagtatanim? Mahusay. Ang pagtatanim ay mahalaga dahil ito ay nagsisigurong may sapat na pagkain, nagbibigay ng kabuhayan, nagpapanatili ng kalikasan, nagpapaganda ng kapaligiran, at sumusuporta sa kalusugan ng tao. Para sa ika-4 na araw, pagsusulit. Panuto, tukuyin ang isinasaad ng mga sumusunod na mga pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Unang bilang, ito ay tinatawag din na miniature garden, isang malaking lugar na pinaliit tulad ng isla. Pangalawa, ito ay isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klase ng lalagyan upang magtanim ito, katulad ng lata, paso, plastic, at iba pa, imbes na sa lupa. Pangatlo, ito ay isang klase ng urban gardening na akma para sa taong nais magpalaki ng halaman upang gawing palamuti sa kanilang mga dingding o bubong. Pang-apat, ito ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig. Pang-5, isang pinagsasamang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginamit sa aquaculture kasama ang hydroponic pagsasaka. Narito ang mga tamang sagot. Una, dish gardening. Pangalawa, containerized gardening. Pangatlo, vertical gardening. Pang-apat, hydroponic farming. At pang-5, aquaponics. Tama o mali? Panuto, tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag.
Isulat ang tama kung tama ang pahayag, mali kung ito ay mali. Isulat ang iyong sagot, sapat lang. Narito ang mga tamang sagot. Maikling sanaysay. Panuto, ipaliwanag ang sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop at kapaligiran?